Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Joanna. At ito ang kwento ko tungkol sa isang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Isang gabi ng takot at kababalaghan sa isang karinderya sa Bulacan na hindi na dapat pinuntahan ni numan. Taong 2016 niyon. Nagtrabaho ako bilang cashier sa isang maliit na karinderya sa San Rafael, Bulacan. Aling Rosas Karinderya ang pangalan nito. Sikat ito sa mga truck driver at mga manggagawang dumadaan tuwing gabi. Bukas ito 24 oras. At madalas ako ang naiiwan sa night shift dahil sanay akong gising hanggang madaling araw. Sa unang buwan, normal lang ang lahat. Mga regular na customer, mga estudyanteng galing sa night class, at ilang lasing na galing sa inuman. Pero nang dumating ang buwan ng Nobyembre, nagsimula ang mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Noong una, napansin kong laging malamig ang hangin tuwing 2:00 ng madaling araw. Kahit sarado naman ang mga bintana. Tapos tuwing lilinisin ko ang sahig, ay may mga bakal na marka ng paa na parang may naglalakad. Pero ang kakaiba ay pabalik sa kusina ang direksyon. Isang gabi, Boss Pau, dumating ang isang lalaki. Payat, maputla at tahimik. Nakaputi siya. Parang bagong ligo. Pero basa ang kanyang buhok kahit walang ulan. Umorder siya ng adobong baboy. Tapos umupo na sa dulong mesa. Hindi ako nagsalita. Habang nakatalikod ako ay narinig kong kumakalansing ang kubyertos. Nang humarap ako ay wala na siya. Pero nandun pa rin ang pinggan. May laman pa ring mainit na adobo. At may tulo ng dugo sa gilid ng plato. Akala ko ay pagod lang ako, Boss Pau. Pero nang silipin ko ang CCTV kinabukasan, wala ni isang tao sa dulong mesa. Ang nakakatindig balahibo pa ay nakita kong kusa na gumalaw ang kutsara at tinidor. Mula noon, nagsimula nang magbago ang karinderya. Sa kusina, palagi kong naaamoy ang malansang amoy ng karne na parang hindi baboy o baka. May naririnig din akong pagtawag mula sa lababo. Boses ng babae yon. Pabulong, parang nag-aaya. Luto na to. Joanna, halika na. Noong isang gabi ng undas, nagpasya akong mag-overtime dahil may ilang trabahador daw na galing sementeryo. 12:00 na ng gabi, nang biglang pumailalim ang ilaw. Naging maitim ang paligid, at ang tanging liwanag ay galing sa kalan. May nakita akong anino ng babae. Nakayuko, nagluluto. Akala ko ay si Aling Rosa. Pero wala siya roon, Boss Pau. Lumapit ako at tinanong kung ano ang niluluto. Pero nang masilip ko ang kaldero, ay hindi karne yung nilalaga, Boss Pau, kundi mga daliri. Mga daliring may kuko pa. Parang pinitas lang sa katawan ng tao. Hindi ako nakasigaw. Hindi ako nakatakbo. Nang ibinaling ko ang tingin ko sa babae, ay tumingala siya. At doon ko nakita na wala siyang mukha, Boss Pau. Isang malaking itim na butas lang. At sa loob nito ay may mga dila na gumagalaw.
Tumakbo ako palabas ng karenderya at hindi na ako lumingon pa. Pagdating ko sa kanto, napansin kong tahimik lang ang buong paligid. Walang dumadaang sasakyan, walang ilaw sa mga bahay. Parang huminto ang oras. Nang lingunin ko muli ang karenderya, ay nakasara na ito. Pero sa loob, sa bintana, ay nakita kong nakadungaw ang isang muka. Muka ko yun, Buspaw. Kinabukasan, binalikan ko ang karinderya kasama ang mga pulis. Pero laking gulat ko nang makita kong sarado at lumang-luma na ang tindahan. May mga damo na sa paligid at basag ang mga bintana. Sabi ng mga residente roon, matagal nang walang nakatira o nagbubukas na karinderya sa lugar na yon. Mahigit 10 taon na. Pero malinaw pa rin sa isip ko ang mga amoy, ang tunog ng kawali, at ang mainit na usok ng adobo. Hanggang ngayon, tuwing makakakita ako ng karinderya na bukas sa 10 oras ng gabi, hindi ko maiwasang mapahinto. Kasi minsan, naririnig ko pa rin yung tinig mula sa kawali, humihikayat sa dilim. Luto na ulit. Joanna. At minsan, sa salamin ng mga karinderyang dinaraanan ko, nakikita ko ang sarili kong nakatayo sa loob.